Parang dumidede siya, no? Guys, good morning. So, kamusta po kayo? Isin lang tayo. Dito ako sa aking rabbit tree. So, yun yung mga rabbits ko. Tapos, silipin natin yung alaga nating kambing. So, ito bago pala, alalagay. So, ang cute niya, oh. Parang dumidede siya, no? Naglulot mo. So, yun yung nating nabili sa Big Tinilla Paniki Tarlac. Haba ng tenga nyo. So, ito ay 4 months old pa lang pala. Kasi ang date of birth niya is September 5, 2021. So, kung makikita nyo guys, yung height niya, malaki. Matangkad talaga mga Glonovian, tsaka yung mga tenga nila is mahaba. Yan ang kanilang yan ang build ng kanilang katawan. Tapos mamaya papakita ko yung yung tataniman natin ng sitarya, kasi syempre magre-ready rin tayo in the future para pag tayo nauubusan ng mga damo tulad niyan. Ito galing lang din to sa bukid. Siguro itong damong tong tawag dito atis paragis. Yan. So masustansya yan guys. Maganda sa kambing. Tapos siguro pag maka-arkila tayo ng sasakyan, kukuha na rin tayo ng corn silage. Available din dun pala guys yung corn silage. So ang isang drum is 500 pesos. Tapos kung wala kayong drum, pwede kayong bumili, nagkakahalaga ng 1,200 pesos. So, kung may drum kayo, i-swap nyo na lang dun sa farm nila sa Roger. Tapos, bahagyan ng 500 pesos. So, maganda ang corn silage since yun ay parang kanilang pinakakanin at ulam. So, mabilis silang lumaki dun. Yan, nakikisali yung native, eh. So, ito yung ating magiging future breeder. Mga alaga natin native, medyo active na rin sila, oh. Kasi tatlo to guys. Kung hindi ko sure kung napakita ko sa video dati, tatlo yan. Tapos yung isa mahina. So karamihan normal yung nagiging mahina yung pinakahuling baby ng kambing. Halimbawa tatlo yung anak, may pinakahuli. Yun minsan parang hindi ganun kalakas yung resistensya niya. Ang ating setup is ganyan lang, yung lumang kulungan ng manok. Sinsya na kayo sa mga sapot, medyo na-stuck kasi na matagal yan, eh. Yan, lumang kulungan ng manok. Tapos inayos na lang, binutasan sa harap, ito yung kainan. Tapos pag medyo tumanda-tanda na yung or medyo na-reach niya na yung 8 months old or 7 months, hiwalay namin yung back dito. Kasi syempre ayaw nating ma-stud niya ng maaga tong mga doe natin. Ito yan guys. Tapos pag nagkaroon ng budget, yan, extend yan hanggang doon sa likod. Ito malilinisan yung saging yan, tatanggalin natin yan. Ito yan. Tapos dito yung itikan. So tumigil silang umitlog ngayon, eh. Tumigil silang umitlog. So yung dalawa kahapon kinatay na namin. Bale ito papalitan na rin namin yan. Palitan namin ng mas magandang breed. Tapos ito yung isang back ng tinutukoy ko kanina. Medyo malaki-laki rin yan guys. Siguro nasa around 25 kilograms yan. Malaki rin. Pero syempre ibang iba yung pure breed.
Tapos yung ating rabitan. Yung rabitan natin. Hello. Oh, sikat oh. Ito yung ating rabitan. Bali yung kids niya na 5, hinalay ko na. Sa kasamaang palad, 4 yung lalaki, 1 lang yung babae. Yun daw, pero okay lang yun. Pwede naman natin yung gawing kal, para patining, pangkatay niyan. Sa unti-unti, ina-upgrade din natin yung kulungan. Tulad yan yung tolda. Ito pinagawa ko to sa Binondo, Manila. So pinasadya yan. Maba yan, nakatupi lang. Sa tao sila. Hey! Nangat-ngat niya. Wag! Yan, malaki yan guys. Ayun, tapos yung harapan nito, ayan. Medyo unti-unti lang namin inaayos kasi siyempre nung nagkasakit yung tatay ko, medyo napabayaan yung kulungan na yan. So yun. Yan ang ating mga alaga. Tapos yung update sa ating Peking ducks. Dito na rin. Ayan. So mag-isang buwan pa lang to, pero yung laki nila, tingnan nyo. Yung sa last vlog ko, lalaki. Laki niyan. So 20 pieces yan guys. So hindi pa namin alam yung gender niya. Kung ilan yung male sa female. Sampol tayo ng isa. Yan. Laki oh. Yan. Tapos dito naman yung part ng ito, hindi pa kasi nagagawan ng ng cage yung alaga nating chabo. Yan, yung chabo. So parang ito kasi lugon eh, pero inaasawa niya kahapon. Nakita ko. Tapos dito sa kabila naglagay tayo ng temporary na na itlogan. So ito yung tiklis, tawag sa amin tiklis, yung lagay ng mangga pag may mga nag-harvest. Binutas ko dyan sa harapan. Tapos dun sa loob may karton yan. Then yung dahon ng saging. So yan muna, temporary. Kasi dito natin nilalagay yung kanilang magiging future kulungan. Set up tayo ng yero. So yun. So yung kambing. Tapos silip tayo dun sa likod ng bahay. Sumasama siya oh. Ay, tapakan tuloy kita. Silip tayo sa likod. Teka lang yung kape. Nakalimutan ko yung kape guys. Sorry. Tapos yung ambulo pala natin, yung update sa ambulo. American Blue. Yan. Laki niya oh. Ito yung galing sa El Salvador Rabbit Tree. Laki. Malapit na rin natin i-breed yan. Tapos ito yung galing sa Raisa Raisen. Yung male. So mas malaki yung mas malaki yung doe. Siguro sa rin yan, sa linyahan din yan ng American Blue. Ganda oh, laki. Tapos ito yung mga winalay. Ito yung kakawalay na tinutukoy ko kanina. Yan. So 5 kits yan, bale 4 na back, 1 doe. So kunin natin yung ating kape. Punta tayo dun sa likod. Tuturo ko yung pagtataniman natin ng sitarya mamaya. Yan, medyo magulo pa yung likod natin guys. Kasi hindi pa nakakapag-ayos. Yan, unti-unti pa lang. So, balik hapon nagpatubig kami rito para medyo lumambot-lambot yung lupa. Diyan ko ilalagay yung mga pagkain ng kambing niyan na itatanim natin dito sa area na to. So bali mamaya maglilinis tayo rito. Tanggal natin mga damo, patas yung mga lumang tanim dito, yung patani. Yan, so may mga sitaw rin dyan. Itong mga papayo, medyo bansot. So ito lalaki. Ala, may nang klase.
Pero yung mga kalamansi natin medyo ano yan, mabunga yan guys. Kasi inispray ko yan ng organic organic fertilizer, yung fermented fruit juice. So hindi ako nag-spray dyan ng commercial fertilizer. Natural lang talaga. Tapos yung sa may soil niya nilalagyan ko ng minsan tayo ng rabbit. Yun, dinidirekta natin. Since okay namang idirekta yung tayo ng rabbit. Bali yung African nightcrawler kasi natin is biglang naglaho. Hindi ko alam kung sa tubig din ng ng gripo. Tsaka may mga insektong pumasok dati. Yan. Tapos andito yung ito, tanggal din yan. Tatanggalin ko yan. Tapos ito yung ating lemon lime. So yung variety nito is galing sa Saudi. Iba yung dayap ng Pilipinas kasi yun medyo manamis-namis yun. Ito ibang ano to eh. Iba yung lasa nito eh. So masarap to minsan sa adobo namin ninahalo eh. So ito yung bunga Yan ang mga bunga yan. Unti-unting tumutubo. So doon sa tuktok may bunga rin yan. Tapos dito, nagtry ako ng ubas dati, hindi nag-survive. Ito mulberry. Tapos dito sa part na to, mga talungan medyo napabayaan eh. Yan, may mga talong din dito. Tapos yung tinanim kong mulberry nun galing sa tablang, yan tumubo na rin. So dalawa lang yung nakasurvive. Yan, mulberry. So bali ang plano ko, pupunuin ko ito ng mulberry din. Tapos dun sa kabila, dun yung sitarya. And then punta naman tayo dun sa pinakalikod. And then yung napier grass natin. Bali unti-unti kong pinuputol dun sa pinakababa sa main stem niya. Para yung growth niya is mas maganda. So yan, nagpatubig kami kahapon. Medyo hindi lang inabot yung dulo. Bali ayun yung tubo niya guys. So after 2 weeks, so medyo maganda-ganda na rin. Pero compare mo dun sa mga farm ng cattle, mga baka, yan, magaganda yung nila. Magaganda yung mga napier grass nila since kumpleto sa abono at saka kumpleto sa patubig. So bali ito kahapon lang natin na patubigan. Tapos meron din yung tinapyas-tapyasan ng di ko alam kung baka or kambing kasi may kambing na pumupunta rito at baka. Tapos ito yung iba. Ito tinapyasan na lang din nila siguro sa kasi pangit yung pagkakatapyas sa tuktok. Dapat pag tumatapyas tayo ng napier sa pinakababa. So yan ang tatandaan ninyo guys, para yung tubo niya maganda tulad nito maganda yung dahon. Dahil tinapyasan nila yung pinakababa. Tapos yan yung mga napier natin. So ito pag in the future, pag medyo marami na akong kambing, magta-try tayo magsa-silage. Yan. So ito yung tumutubo na rin yung tinanim ko nung nakaraan Yan, tumutubo na rin yan. So nagdagdag tayo para may additional na pangpakain sa ating mga lagang ruminants. So ayan, mga tawag dito, mais. Yan yung mais. Tapos meron kaming tanim na buko dito na hindi ko alam kung sinong minsan kasi nawawala na lang bunga Yan. Ito yung ating future farm. So tignan nyo naman yung view guys ang ganda. Magandang umaga talaga. So may fish pond din kami sa pinakalikod, pero madalang kasi akong mag-vlog dun sa pinakalikod dahil medyo nakakatakot. Minsan may mga ahas diyan.
Tapos ito yung ating sampalok. Ito yung ating sampalok guys. So dami bunga yan. Ayan dami bunga yan. Pag makita yung personal, madami yan, nabawasan pa yan. Kinuha namin yung iba nung nakaraan. Maganda yung variety ng sampalok na to. So yan yung view. Makikita nyo yan yung talagang view sa likod ng bahay namin kung saan ako nagbablog. So itong kabila, hindi sa amin, nasa kapitbahay namin to. Yan, so diretso yan. Tapos yung fish pond, silipin sa fish pond. Dami ritong dami ritong kangkong Natural na natural. Yan. Medyo malinis na rin pala rito. So bali ito papalimas namin to. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Kasi kahit ganyan yung tsura niyan, may mga laman yan guys. Mga laman yan. Mali nung medyo bata-bata ako dito ako namimingwit Marami dati ditong tilapia at tilapia at ito, ewan ko lang ngayon kasi syempre gabi hindi namin nakikita may mga nagkukuryente Yan. Ayan yung view. Diba? Sarap magkape dito pag umaga guys Diba? Ayan yung view. So guys, napahinto ako rito sa bukid kasi ganda ng view Dito na ako nagkape Lubos ko na yung kape ko rito sa bukid. So yan, magandang maging part-time yung farming, integrated farming pag nag-uumpisa ka pa lang. So paunti-unti. Tapos pag may budget nakapag-ipon ka, yan parang mas okay i-invest sa ganito So sa mga wala namang pagtatanim pag-alagaan ng mga alagang hayop, siyempre kailangan mag-ipon ng pera para makabili ng property. So yan, unti-unti. Pwede naman sa mga bandang city, meron yung mga tinatawag na tulad nung pag gusto magtanim ng halaman or yung mga pechay, gulay, ganyan. Kailangan mo ng pet bottle tawag doon, yung self-watering plant. Kung gusto mo talagang mag-alaga ng mga hayop naman, mga rabbits, parang may mga meron din naman sa mga subdivision Nakita ko diyan dito sa kila Sir Eagle, din sa El Salvador Rabbitry. So subdivision yung sa kanila pero nakapag-alaga sila ng mga rabbits. So depende sa tao yan kung gusto mo talaga may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So ganun lang yun. So ito parang ginagawa kong hobby at the same time nag-e-enjoy ako. So kung gusto mo yung ginagawa mo, talagang magiging successful ka. So sa ngayon hindi ko pa masasabing totally successful dahil nag-umpisa pa lang ako. Bali parang pinaka investment ko na yung mga alagang hayop tsaka yung yung alagang hayop. Tapos soon punta naman tayo sa mga mga tanim. So magbo-vlog din ako ng ganito. Ganda ng view. Parang sarap magtayo ng kubo-kubo rito So tara na. Ay, balik tayo sa sa kalikuran ng bahay, doon sa bahay mismo.
bata kami dito kami dito kami namimimit, tsaka dito sa probinsya kasi yung bayawak dati kumakain kami, tsaka yung mga daking bukid. So sa iba syempre nandidiri sila dahil hindi sila sanay, hindi sila sanay kumain ng mga ganun so kami una ganun din, pero natuto lang din na na kumain ng mga mga exotic. Siyempre sarap so, may mga nagtatanim din na doon sa bandang bilang lote. So tayo kung talagang gusto ko lang talaga sanang taniman to ng mga napier, tinaniman ko na kaso ayaw ng parents bawal pinagkakakitaan pa yung mga tanim So yun guys, pag mag-aalaga kayo ng mga ganun, mga kambing, rabbits, pero ang pinaka-importanteng unahin is pagkain, kasi hindi na pwedeng mauuna yung mga alaga ng ating kambing o yung mga livestock natin kung wala tayong naka-prepare na mga pakain. Like ito, yung mga napier, nauna itong nauna itong tindanim before kami mag-alaga ng rabbit So yung tatay ko yun ewan kung anong itatanim niya. So yung mga mangga, medyo matumal yung mangga ngayon. Tumal yung mangga, hindi na gaya nung dati. Dati nakapag-harvest sila mga around 200 to 300 baskets. Minsan sobra-sobra pa. Dito plano rin nating taniman dito. Hindi pa kumakain yung mga lagang rabbit So magpapakain tayo ng rabbits. So guys, papakain tayo ng rabbit. So ganito yung routine ko rito sa aming likuran pag umaga. So ang pinapakain ko yan, Chexer. Siyempre kailangan din ng rabbit ang ang concentrated na mga pellets kagaya nito para magkalaman yung karne nila, para pag kinatay natin siyempre para mas may laman. Pero siyempre yung iba may mga rin nagalaga na purong damo. So okay din naman yun. Yun nga lang, parang growth rate nila is mas mapabilis. Kailangan din nating magpakain ng mga pellets. So yan, isang takan lang. Tapos mamaya lagyan natin ng damo. Yan lang ang routine ko dito sa livestock ko. Tapos yung sa mga Peking ducks, si Airpat ko yung nagpapakain. So yan, excited sila. Teka, nakasing yung stand kitang kita nyo. Kita natin yung camera. Yung pinapakain ko guys. So ang pagpapakain sa rabbit is twice a day, umaga at hapon. So ang pagkain ko dito is 80% grass, tapos 20% na na pellets. Siyempre mas masarap din ang karne ng mas masarap din ang karne ng pinapakain ng damo compare mo dun sa nagpupurong pellets. So para sa akin yun yung opinion ko, kasi ang rabbit more on grass talaga yung mga yan Yan. Kaya natin yung mga F-series. So guys, ganyan lang, konti-konti lang talaga pinapakain ko. Hindi ko pinupul na na pellets. Kasi ito may mga damo rin dito. So pag nagpakain kayo ng damo, pipiliin nyo rin kung may mga nasisingit bang mga kangkong. So hindi po pwede sa hindi po pwede sa ating mga rabbits na idirekta
Kasi yung mga kangkong is madadagta. Medyo magulo yung ating video ngayon. Ayan. So, ganun lang. So ganito lang mag-refill. Ito, pag mga ano kayo, may mga lumang bote, ganyan lang din. Temporary lang yan guys. So tayo ay nagtitipid. Hindi po pwedeng ano, pag nag-uumpisa hindi po pwedeng mag-advance ka sa mga mamahaling materyales unless may pera ka talaga. Yan. So ganyan lang, sisapat lang muna sila rito. So dito niyan magkakaroon ng ano diyan, ng additional cage for rabbit. So ito next natin. Ayan. Ito lang na yan. Medyo mahirap mag-vlog ng walang ano, walang stand. So guys, panatilin yung ano panatilin yung maraming laman yung lagayang tubig kung iiwan ninyo kasi malakas uminom ng tubig ang mga rabbit. Yun. Pwede na yan hanggang ano na to, hanggang tanghali. Tapos mamaya tanghali babalikan ko ulit yan. So dito tayo sa isa. So okay na yan. Tapos punta naman tayo sa manok. Punta tayo sa manok. Ito mga native lang to. Ito yung ating Japanese bantam. So hindi ko sure kung nalagyan na to kanina ng tatay ko. Ayun, so may tubig naman na pala siya. Yung pagkain meron na rin. Itong isa natin. So ito malapit ng mangitlog to guys. Tignan natin na apply kayo niya. Talagang hindi pa okay yung kulungan. Maganda talaga to, may ano, may nakalapag sa lupa. May papastol na rin sa bukid. So itong mga to pinapastol, mga native. Pero ito, yung may lahi, siyempre dito lang sa kulungan yan guys. Dahil mahirap ng ano mahirap ipastol sa bukid. Daming magnanakaw ngayon ng kambing. Lalo nag-invest tayo sa pure breed. Medyo medyo may kamahalan talagang pure breed. Pasok tayo sa loob para makita nyo yung kung gaano siya kalaki. 4 months old compare sa native na siguro mga native na to nasa 5 months old. Yan yung laki niya. Yan, si Dapol. Style Dapol siya. Oh, malaki yan. Batang bata. So ang age ito is magpo 4 months old sa bukas. Ano ba? January 5. January 5.
siya kalaki. So, yan. So, ito 3 daw. Tapos plano pa nating dagdagan yan. Mamaya ayusin natin yung maglilinis tayo dun sa likuran para pagtaniman na natin ng sitarya. So guys, ito yung lilinisan natin. Bale, ang plano ko is tataniman ng sitarya yan, hilera, para just in case na kailanganin natin ng additional na pong pakain sa mga alagang kambing at rabbits. Mas madali tayong kukuha, kasi kung aasa lang tayo sa napier, magkukulang tayo. Dapat marami tayong source ng pampakain na damo. So umpisa na natin dito. So ang gamit ko is pala at kamay, siyempre kamay yan. So yun. Ating tatanggalin na damo. Laki-laki itong lilinisan nating area. So guys, sinabot na ako ng tanghali. Sobrang init kasi dito sa may area na pinagdadamuhan ko. Bale, siguro tuloy na lang natin to bukas. Ito yung nadamuhan ko. So ito yung nadamuhan ko after ilang oras. Ang init. Yan. Medyo hindi pa siya gaanong malinis. So continuous tong paglilinis. Pero mainit. Tuloy natin siguro either mamaya or bukas ng umaga para malinisan natin to. Tapos yan, dito nalinisan na rin natin. So ang plano is dito lalagyan ko ng sitarya, hilera, sitarya mga yan. Tapos dito maglagay ako ng ng papaya. Yung red lady papaya kasi malalaking variety yun. Pero mo yung dinamuong yan ang dami. Sinunog ko pa yung iba. So yan. Ito mas presko rito sa ilalim ng puno ng mangga. Tayo po muna tayo. So guys, bali yun na muna sa ngayon. Bali balikan natin yung area bukas or mamaya lilinisan natin. So dyan muna kayo Day 2 ng ating paglilinis dito sa ating likod bahay, dito sa ating backyard. So bago tayo maglinis, silipin muna natin yung tatanim nating sitarya. Bali hingi ako dito kay Kuya Balds dito sa kapitbahay namin dahil marami siyang tanim na sitarya. So yan, kung makikita nyo medyo unti-unti nang dumilinis yung tinanggalan nating mga damo. So punta tayo dun kila Kuya Balds. So si Kuya Balds may YouTube channel din yun, nag-aalaga rin ng rabbits. Margareson Baldumaro, may sapot. Silipin natin yung mga tanim na sitarya at saka mulato. So unahin natin yung sitarya kasi yung sitarya mas mas madaling tanggalan ng tawag dito, yung punla. So yan, ito yung bahay nila. Bali siguro tulog pa siya. So guys, so dito tayo kuha ng ating pangtatanim. Yan, marami yan. Puno yan guys. So mamimili na lang tayo dyan kung saan ang pwede nating pangpunla.
medyo masukal eh, hindi pa masyadong nalilinisan dahil busy rin si Kuya Balds. Yan. So ito yung tinatawag na sitarya. Yan. So kung magpupunla ka, kailangan mong tanggalin din yung ano eh, yung ugat para tumubo. So makikita nyo, siguro ito natapisan niya 2 weeks ago. Bali, ayan, tumutubon agad. So ganyan, yan ang kagandahan ng sitarya. Hindi siya mahirap paramihin. Tapos ito yung tinatawag na mulato. So yung dahon niya is hindi siya magaspang. Lambot, tsaka medyo mas malapad yung dahon. Yan, compare natin sa sitarya. Ito lang yung dahon ng sitarya. So parehas yan, pwede pa kahit sa ruminants or sa mga alaga nating rabbits. Yan, pwede yan. Napier din siya. So ito yung sabi niya sa akin, gagawin niyang gagawin niyang kulungan ng hito. Dating kulungan ng baboy. So tara, balik tayo doon sa ating nililinisan para medyo maaga-aga tayong matapos. So bali ang time natin dito is 7:30 AM. Tulog pa siya. Bunga rin yung mangga. So dito sa area na to, yung kahapon may mga talong kasi rito eh. Tataniman ko ng mga gulay sa may bandang kanan. Ito, bandang kanan gulay ang mga yan. Tapos dito yung mga pagkain ng kuneho at kambing. So guys, tapos na natin tong area na to. Bale, syempre tumirik na naman yung haring araw, mainit na naman. So ang gagawin natin ngayon is cultivate naman natin. Ay, hindi pala cultivate, pipiruyain natin, hakutin natin yung mga natitirang damo para malinis, tapos saka tayo magko-cultivate. So diyan muna kayo ha. Bale, ang gagawin natin ngayon is gagabyunin naman natin. Gabyon or kukultivate natin. Gabyon kasi tawag namin dito eh. So magmamanual na lang tayo kasi wala yung nag-aararo eh. Tsaka medyo maliit din tong area na pagtataniman natin ng sitarya. So linyahan na lang natin. Siguro ito na lang. Temporary. Since wala naman tayong eh. Yan. Para lang mag-elevate. Bali malambot naman yung lupa eh kasi nagpatubig tayo nung isang araw dito. So malaking tulong yun para hindi tayo masyadong mahirapan. Dilinyan natin para magandang tignan.
Yung distance nito, ang gagawin ko is around 2 feet siguro. 2 feet. Tapos yung linya nito, kahit magkakatabi na lang din yung sitarya. Since ano lang naman yun eh. Hindi naman siya kagaya ng talong na kailangan may agwat. Dito may agwat din pero konting-konti lang. Para mas marami tayong matanim. Para makatipid din tayo sa pagkain at na ready tayo. Hindi tayo maghahanap ng ipapakain just in case na summer. Dahil pag summer dito sa Pilipinas, alam naman natin na mahirap maghanap ng ipapakaing damo sa ating mga alagang kambing. So kung yung asa lang tayo dun sa napier grass natin, medyo mahirapan tayo dahil konti pa yung ating tanim eh. Kailangan magdagdag ng magdagdag. Yun ang importante pag nag-i-start kayo mag-alaga ng mga kambing, baka, kuneho, or kahit ano pang mga livestocks. Yan. So lilinyahan natin. Bali dito maluwang pa eh. Pero ang plano ko dito is magtanim ng red lady papaya. So unahin natin dito. Unti-unti natin. Kaysa maabutan tayo ng init. Mamaya mainit na dito sa area na to. Sobrang init na. So yung sitarya is hindi namimili ng lupa. As long as papatubigan mo kahit papaano. Dali lang sa buhayin guys. So yung sample din meron doon sa banda ron. Ayun kung nakikita nyo. Tabi ng patubig. Madali lang siya buhayin. So yung tinanim na yan, konting ano lang yan eh. Konting punla. Parang isang sanga lang. Tapos bigla na lang siyang tagi sa mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali walong ano lang yan. Bali walong ito, kita natin. Bali walong ano lang to, walong sanga. Yan. So kung makikita nyo ang ganda ng tubo. Nakailang harvest na rin ako dito guys. So mas madali siyang paramihin. Yan, sample lang natin. So ito nakat ko ito 2 weeks ago ata. 2 weeks ago. So makikita nyo mayroon na namang tumutubo. So yung full grown nito pag naalagaan maganda. Madali lang siyang harvestin. So dito mo siya gagapasin sa pinakababa para mas maganda yung tubo. Tapos bigla na lang siyang yayabong. So siyempre importante patubig. May mga madre agwa din tayo dyan na medyo hindi pa ganun kalalaki. Sinusubukan natin buhayin. So balik tayo doon. Medyo matatagalan ako dito kasi isang kamay lang gamit ko eh. Yung kaliwa, pinangbibideo ko guys. Alam nyo na, wala pa tayong masyadong gamit pang vlog. Pantay ba? Parang tabing yata. So mamaya ipapantay natin yan. Kuha tayong lubid para pantay na pantay. Balik na tayo dun sa ating kulungan ng kulungan ng rabbit. Ayan. Yep. So balik tayo sa kulungan ng mga rabbits at kulungan ng kambing. Ang time ngayon dito is 11 AM. So mainit na yung araw. Tirik na. Ayan. Tapos yung gatas natin. So yan kahit pa paano nag-upgrade tayo sa ating kulungan. So itong toldang ito is tulad nga ng sabi ko, in order ko pa sa pinagawa ko pa pasadya sa Binondo kasi doon ako nagtatrabaho eh. Yan, ang kalaki. So dito sa probinsya bihira kasi makakita ng paggawaan ng tolda, yung mga pasadya.
Yung mga alaga nating kambing. Di ko pa alam ang ipapangalan ko rito eh. Mag-suggest nga kayo ng ipapangalan ko sa kanya. Bali lalaki siya guys, back. So hindi ko pa alam. Kasing aso ko, Dachshund, mahaba rin yung tenga. Ang pangalan Bacon. Siya hindi ko pa alam papangalan ko. Ayan, medyo mailap pa siya. Dahil siyempre bago-bago siya dito sa ating mini farm. Tapos guys, meron palang dumating kanina si Sir Arden. Hindi ko lang din na i-vlog. Ito yung in-order natin sa kanilang corn silage sa kay Sir Roger Austria's farm. Bali, yan. Unti-unti rin tayong nag-upgrade guys sa mga pagkain. So, malaking importante itong corn silage sa ating mga alagang kambing. Dahil ito ay source ng kanilang ng carbohydrates at parang sabi kasi nung mga nagbe-breed, pag pinakain mo sila ito, meron silang kanin, meron pa silang ulam. So maganda sa ating ruminants. Sa mga rabbits, di ko pa kasi natatry kung pwede rin ang corn silage. So soon, try din natin yan kung pwede. Magta-try tayo kung hindi ba sila magkaka-diarrhea. Sa tulog yung ambulo natin na dough, malapit ko nang i-breed. Tapos ito yung back, yung isa na pinastad ko dun kay Kuya Balds sa F1 FG nya. Tapos ito yung F1 ambulo natin, pero mas mukha siyang kali. Yan. So meron din ako dito guys, mga pang dispose, yung mga may laing lion head. Kung gusto nyo lang naman, bigyan ko na ng mas mura. So ito is nalahian to ng mga meat type. Pero yung itsura niya, tignan nyo. Pwede sa pet. So pa ba yung barito? Ito yung walang tenga. F2 amblo daw to eh. Pero hindi visible yung pagka-amblo niya. So dough ito, dough. Bali free ito nung binili ko yung back. Dahil pinapili ako. Siyempre pinili ko yung kakaiba. Ito, walang tenga. Siguro to nung pinangnak. Either nakagat o di natin alam. Disgrasya, naipit, ganyan. So ito yung mga available sa akin. Ito pwede rin to, pangbenta na rin itong mga to. So meron tayong dough at meron tayong back. Yung iba rito nakuha na. Binigay ko na mas mura since kakilala. Yung mga pang pet type. Maamo sila guys. Pwede rin sila sa indoor. So iti-train lang sila. Sa mga nagbabalak dyan ng pet type. Yan, magkamukha. So ito dough. Itong iba hindi pa na gender. Ito meron tayong F1 ang blue back yan. So pinakaunang breeder ko yan. Tapos ito, yung mga pet type din to. Ito mas maganda tong balahibo nito guys. Talagang parang Shih Tzu. Medyo mailap lang siya. Yan diba? Yung balahibo. Para siyang Shih Tzu. Meron din pala siyang buhok sa bandang ulo eh. Ang kamukha niya is yung sa Alvin and the Chipmunks. So ayun yung front view. Para siyang lion head talaga siya. Talagang hindi mawala-wala yung pagka lion head niya. Ang tatay nito is F2 Kali. So yung top view niya yan. Makikita nyo, meron din siyang balahibo sa may bandang kwetan. Tsaka maamo. Hindi nangangagat ang rabbits eh. Tapos sumabit. Meron din tayong yung kapatid niya. Ito, puti. May black. Maganda yan guys. Habil nyo na bago pa makuha ng iba. Itsura nyo. Tapos meron ding white. Additional white. So yun lang. So ganito lang ang routine ko sa mga alaga. Tapos ito naman Peking ducks, papa ko naman nagpapakain eh.
Bale, gutom na sila oh. Lalaki no. Pag gray line, malalaki talagang Peking duck. Lalaki. So, yun na muna siguro. Japanese bantam natin, sabo. So next target ko naman dito sa Chabo is blacktail white. Kung makakakuha tayo, medyo pricey kasi yun eh. Dahil yung mga yun galing sa Thailand. So yun na. Napakain ng Peking duck. Lagyan ng tubig. Medyo makalat pa. Hindi pa masyadong naayos yung ating mga kulungan. So, yun muna ating video sa ngayon guys. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to Endox World. So, thank you sa mga nanood ng ating video ngayong araw. So, see you on my next vlog.